Ay, grabeng init ngayon guys. Nakaupo lang ako dito sa bahay pero sobrang init. Tingnan niyo yung pawis ko. Kasi ang baba ng bubong namin tapos ito ngang upuan ng init umaano sa kuwan. Sa init, tumatagos yung init ng bubong. Pag ganito sobrang init, nahihigal talaga ako. Ewan ko ba, ba't ganun? Tapos para akong yung pakiramdam na nasusuffocate ka na parang ang bigat sa dibdib. Siguro sa mga katulad ko na may RHD, ganun din nararamdaman nila. Hindi ko lang alam, pero ganito yung nararamdaman ko eh. Nabasa ko nga nung nakaraan doon sa GC na may mga RHD. Sabi hindi rin daw sila makatulog, tapos pag naiinitan sila para silang puputok na kakaiba yung pag nasikatan ba ng araw. Ako oo ganun. Pag nasikatan ako ng araw talaga para akong puputok, para akong sasabog na sobrang sakit sa balat kaya hindi na ako nagpapaaraw talaga ngayon. Kahit nga pag namamalingki ako, talagang binibilisan ko na yung mga kilos ko kasi ayaw kong abutan ako ng kasagsagan ng tirik ng araw. Hindi ko kaya. Nahihilo ako. Alam mo yung feeling ng nakakakita ka ng ano, yung nagwi-building. Di ba may mga lumilipad-lipad na mga maliliit na parang apoy? Ganun yung nakikita ko pag nahihilo ako. Ang dami, parang naggaganunan sa mga mata kong gano'n. Tapos bigla akong mahihilo kapag sobrang init. Ganun. Kaya ang ginagawa ko ngayon, hindi na ako masyadong nagpapainit. Dito na lang ako sa bahay. Kahit nga nandito ako sa bahay mainit pa din eh. Tingnan nyo naman yung pawis ko. Nandito lang ako niyan sa bahay. Kasi wala kaming kisame. Hindi naman ako pwedeng magpapakisame kasi kapag magpapakisame ka daw at hindi ka naman magpapalagay ng aircon, mas mainit naman daw yun kasi walang pagpapasukan yung hangin. Hindi papasok yung hangin sa loob, hindi katulad ng walang kisame na yung hangin pumapasok sa mga bubong, gano'n. Wala pa kaming pampa-aircon. Wala pang budget ang aking mister kaya kakalipat lang kasi niya sa trabaho. Medyo hindi pa ganun ka-stable yung namin, income namin kaya magtiis-tiis muna kung ano ang meron muna. Malay mo balang araw makakapaganon din kami. Magiging okay din. Tiyaga lang talaga. Pinapanalangin ko lang talaga sana na huwag siyang magkakasakit. Yun lang kasi mahirap pag may sakit eh. Lahat ng mga pinaghirapan mo wala yan pag may sakit ka. Kagaya ko, gustong gusto kong magtrabaho. Gusto kong kumita ng pera, gusto kong makatulong sa kanya. Tapos bigla ako nagkasakit ng ganito. Hindi na ako pwede magtrabaho. Wala na. Pakiramdam ko parang inutil yung parang gano'n. Pero iniisip ko na lang kasi baka gagaling pa ako. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Alam ko gagaling pa ako kaya sumusunod din talaga ako sa kung ano ang bawal. Talagang pinagsisikapan ko rin na gumaling talaga ako. Hindi ako yung binibibi yung sakit na to. Talagang kilos ko talaga siya na para pagpawisan ako, para naging okay yung heart ko. Gusto ko pa talagang magtrabaho Gusto ko pa talagang, ayaw ko yung nahihirapan yung asawa ko sa pagtatrabaho mo siya lang. So, ayun, guys. Sa mga kagaya ko na may RHD, parang normal na lang sa atin yung sobrang, yung init sa atin, masakit sa balat, tapos di tayo makatulog. Hindi na ako nagtataka kasi may nabasa ako sa GC na sa rheumatic heart disease na ganun daw yung epekto sa kanila, hindi rin sila makatulog. Tapos may nung init sa katawan, mainit daw talaga kahit konting init lang, kaya parang gusto ko na lang sanayin yung sarili ko, parang gusto kong isipin na okay,
normal lang pala lahat ng 'to para hindi ako masyadong nai-stress. 'Pag may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko, iniisip ko na lang, normal lang 'yan, kasali 'yan sa gano'ng sakit, eh. Tuloy pa rin ang buhay, gano'n. Hindi ko siya puwedeng indahin ng indahin na, ako ganito, bawal ako sa ganito, bawal akong kumilos, hindi. Kailangan ko na lang 'yun sanayin. Kahit na mahirap, sanayin na lang kasi nandito na 'yan, eh, sabi nga ng doktor, habang buhay na daw 'tong sakit na ganito, pero nasa atin pa rin. Sabi, may isang tao na nagsabi sa'kin na, manalangin ka kasi hindi madamot ang Diyos. Alam mo 'yun, oo nga pala, nakakalimutan ko na nga palang manalangin, eh, minsan. Parang mas nakakapag-focus pa ako sa maraming bagay kaysa sa manalangin. Parang nakakalimutan ko na ang buhay pala natin nanggaling pala sa Diyos. May isang tao na nagpaalala sa akin na hindi ko siya kamag-anak, hindi ko siya kakilala. Minsan ko lang siyang nakausap. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi sa akin yun. Sabi niya, manalangin ka lang kasi hindi madamot ang Diyos. Ang dami kong na-realize sa konting salita niya na yun. Ang dami kong na-realize. Sabi ko, oo nga, napakarami kong blessings. Kung sa iba maliit lang yung blessings na may nakakain ka 3 beses sa isang araw, nakakapag-provide ka sa mga gastusin, sa akin napakalaking blessings yun. Araw-araw, dapat natin ipagpasalamat yun. Huwag din natin kalilimutan na mag-share kasi kung ano man yung blessing na dumarating sa atin, i-share din natin sa iba kahit konti lang. Kahit yung kaya mo lang. Ako ganun ako. Kunyari, walang-wala ako. Kung meron naman ako pambili kahit 1 kilong bigas, tapos may natira akong 20, may manghiram ng 10, ganun. Papahiram ko yan. Kasi naiintindihan ko yung sitwasyon. Pawis na pawis ako. Grabe na talaga ang pawis. Nandito lang ako sa bahay niya pero pawis na pawis talaga ako. Sige guys, mamaya na. Please naman po, subscribe po my channel. Namaya na guys kasi ang init talaga, maghabat ako. Naligo na ako kaninang umaga, tapos maghabat ako ngayon kasi ang init. Mainit.